Pastor Ed, can you further explain, once saved, always saved? Kahit nag-backslide na ang believer, saved pa rin ba? Ang pinanghahawakan nung iba na natatanggal yan, minsan Hebrews 5 and 4 for 6. It is impossible for those who have once been enlightened, who have tasted the heavenly gift, who have shared in the Holy Spirit, who have tasted the goodness of the Word of God and the powers of the coming age, if they fall away, to be brought back to repentance, because to their loss they are crucifying the Son of God all over again and subjecting him to public disgrace. Minsan naman, Matthew 24:13 na ang sabi, "He who remains steadfast to the end will be saved." Actually, it refers to the tribulation saints na kapag nawala na ang tunay na mga mananampalataya o kaya dumating na ang Antichrist, ay maliligtas pa rin. Sila yung mga hindi magpapatatatak ng 666, yung mga hindi makikisali sa gawaing Antichrist. Meaning, at the end of that period or at the end of their life, whichever comes first, sila'y maliligtas. Kasi sa Revelation, ang kaligtasan ay hindi na nakabatay sa grace. Kung nag-tribulation na halimbawa at nawala na lahat ng Kristiyano, nag-rapture na tulad ng sinasabi sa Bible, kailangan nyo pa ba ang G-faith nun ayan na ang evidence. So hindi na through faith, hindi na through grace, by works na. Ang salvation after rapture is by works. So he who remains faithful to the end will be saved. Hindi naka-apply sa atin yung verse na yon. Sa tribulation saints yon. I can go on and on. Ang dami pang mga verses na pinanghahawakan ng mga naniniwala na natatanggal yung salvation. Pero ang tingin ko sa lahat, personally, parang misreading. Kaya nga ang tawag ng Panginoon sa mga born-again Christian ay Saints si Paul. Matapos pagalitan ng katakot-takot yung mga churches na sinusulatan niya, tatawagin niyang to the Saints of Corinth. Kasi, sabi niya, in spite of all your errors, saints pa rin kayo sa tingin ng langit kasi lahat ng kasalanan nyo bayad na. Sasabihin naman noong mga warrior, "Nako, huwag niyong ituro yan. Baka i-abuse nila." Pero ituturo ko kung ano ang sinabi ng Bible. Kasi walang tunay na anak ng Diyos na mag-a-abuse niyan. Dahil nga sa 2 Corinthians 5:17, you are a new creation. Ang katotohanan nga niyan, tayong mga Kristiyano, pag nagkakasala, di ba parang papel na nagkalamuta-lamuta kan gating puso because you know that something's wrong. Wala pa akong nakitang Kristiyanong, nagkasala na naman ako, buti na lang may grace. Alam mo, talagang magkakasala na naman ako bukas. Wala namang ganon. Talaga namang ikay nagluluksa kapag nakagawa ng mali. Dahil alam mo, di natutuwa ang Diyos. Dalawa lang ang relihiyon sa mundo. Tanggalin nyo yung mga labels, dalawa lang. Isa, yung ang tao ang savior niya, sarili niya. Isipin nyo ang lahat ng relihiyon na ang savior ng tao ay sarili niya. Gawin mo ito par aka ma-save. Sumali ka sa ganito par aka ma-save. Magpalista ka dito par aka ma-save. Gawin ang ganitong ritual par aka ma-save. Huwag mo itong kainin par aka ma-save. Ito relihiyong tao at ang kanyang ginagawa ang savior niya. Ang daming ganong relihiyon, isa lang ang tatak. At pangalawa, yung ang savior niya ay ang Panginoong Jesus. Ang ginawa ni Jesus sa krus at hindi ang mga ginagawa ng tao. This is just an AI voice. I'm just reading Pastor Ed Lopez' teachings. Thank you. God bless us all.